Alright, magandang hapon sa inyo lahat dyan, magandang gabi sa mga makakapanood, magandang umaga kung anong oras kayo nagbukas ng iyong social media, YouTube. So have a great day ahead. Date today is December 30, hapon na siya, alas 5, mag-alas 6 na. So ilang oras talaga ay magpapalit na ho yung pitsa ng ating kalendaryo taon, no? So magiging January 1, 2026 na ho tayo. Pero yun nga, no, sa Davao City, ito yung hitsurang yun ng lugar ho natin. So from above, nakikita ho natin dito na medyo busy nga yung mga kalsada ho natin. Oo, pati yung parking space ng ASM ito, oh. So minano na, oh. Dami ng mga nakaparada sa may SM area na parking space. So hulaan ko, yan, nagkakandahirap yung mga mga nakapula ang puwit. Oh. Mga nag-hazard, yung mga yan ay naghahanap din sila ng maparkingan. So punuan ang mga basement parking, punuan ang mga parking space sa mga shopping malls ngayon kasi nga ang dami mga pupunta sa shopping malls para sa last minute na shopping. So yan, ito naman yung daanan ng mga sasakyan papasok para mag-drop taxi, ganun, no? Para mag-drop ng mga pasahero. So grabe yung busy dito sa Davao City ngayon. And yan na nga, lahat ng shopping mall sa Davao City busy palagi. Merong nag-comment doon sa isa kong vlog about Gaisano Mall of Davao. May nagsabi doon na Cebuano yata siya, if I'm not mistaken, taga Cebu. Sabi nga niya kung gaano daw kasaya, ka-lively, ka-busy ang Gaisano Mall of Davao, ganoon naman daw ka gusla daw ang ang gusla sa Davao City means yung gutom. Siyempre batang 90s na, so growing up with the community of Ilonggos and Cebuanos, so medyo kami, iba-iba na yung ibig sabihin ng mga termino. So gusla, parang siguro huli kong narinig yung gusla like year 2000, 2001, mga ganyan, or 1999. Sobrang tagal na. So it's an old slang, no? Cebuano slang. So gusla means gutom. So or pwede patay, hindi rin papatay gutom, basta gusla parang sobrang gutom, kaya kahit hindi pa talaga oras ng kakain na siya kahit hindi pa tinawag para kumain, ganon, no? Anyway, so going back tayo sa shopping mall dito. So lahat ng mall dito sa Davao kasi busy, no? Kaya na-raise up ko yung topic na gusla. So yung Cebuano nga sabi nga niya kung gano'n daw ka busy ang Gaisano Mall of Davao City, kabaliktaran sa Gaisano Mall sa Cebu, kasi daw para daw gigusla. Pero siguro marami naman kasi mga shopping mall sa Cebu City na pinupuntahan. Merong Landers, hindi shopping mall ang Landers, pero pagka mga kasi great buys kasi mga social, lalo na mga klase ng mga tao, mga taga Cebu, I think Landers, SNR, SM, and Ayala yung mga pinupuntahan nila. Anyway, so dito naman sa Davao City, hindi rin siya excuse, no, na merong mga mamahaling mga shopping malls dito like SM, like Ayala. Meron din kami itong SNR, Landers na rin, pero hindi naman din nasisiruhan ang Gaisano Mall, no? So talagang lahat talaga ng shopping mall sa Davao City ay growing yung economy. Grabe yung sales nila, grabe yung benta, grabe yung tao, grabe yung mga mall goers and shoppers. Tapos ano pa ba, ayun, Victoria Plaza Mall, yun naman talaga yung nagsasarado lang gawa nung din talaga ibenta ng NCCC dahil nga marami silang financial crisis and problems na according sa comment section ng mga Marites, ninanakawan na sila ng mga empleyado, millions na parang gano'n, no? Pero lang yun, mga walang proof and evidences, and wala talagang sinabi ang NCCC na gano'n. Pero pwede, possible talaga kasi ang isang business conglomerate na matagal lang na nagtatrabaho sa kailangan, matagal na nagraran ng business sila, tapos darating pa sa punto na magkakandalugi. So ibig sabihin yan, may something din about finances and management, gano'n, no? So let's go to naman ibang portion ng Davao City. So hello ha, shout out mga taga Davao. So mga taga Torel, kumusta kayo dyan? So we are facing Barangay Torel or Torel District, Kalinan District, okay, Talomo District, Mintal District, Tugbuk District. So ano ho kayo dyan? Kumusta ho kayo? Meron ditong mga overlooking, yan, ganda dyan. Ano kayang lugar yan, no? May comment nga dyan mga taga Davao, nakapunta na ba kayo dyan? Sobrang curious na ako dyan kung anong meron dyan. Kasi kahit paggabi, di ba dapat supposedly madilim yung lugar na yan kasi bundok, paanan ng Mount Apo, pero grabe daming pailaw. Parang magkakaroon ng bagong syudad dyan sa lugar na yan. Ano yan? Baguio District ba yan? Let me know in the comment box. Okay, so let's go to the other side of Davao City. So ito naman yung Talomo, Talomo District, no? So Barangay Maa, Barangay Matina, Catalonan Pequeño. So yan po yung mga portion ng Talomo District, Davao City. So ano bang purpose ng video na to? Gusto ko lang ipakita ang itsura ng Davao City ngayon sa mga kalsada natin, kung busy na ba talaga siya.
So dito naman tayo na portion. Yan, ganda din ng ano kuha, 'di ba? Ganda ng itsura ng Matina and Maa District. So may mga ano diyan, ito, Calorica, Water District, sa mga matataas, mga gandang building. Basta mayaman ang lugar na to dito kasi maraming mga nakapag-provide, mga company, planta nagpo-provide, nag-generate ng trabaho sa mga Dabawenyo, Mindanaoan, Pilipino. Kaya mayaman yan, no? Dagdag yan sa malaking GDP. Mga planta ng mga niyugan, basta ganyan, basta amoy kupra. Masarap, maganda ang amoy dyan pag umaga. Oo. Tapos ito yung Sisi Mall of Davao. Yan. Saya sa magiging busy next year, January. So yan ha, ang itsura ng Davao City. So lahat ba nagkakandarapan ng mag-shopping, magluto, mag-prepare, no? Ako, mga kakilala ko, kamag-anakan ay ito na sila, nag-grocery na, nag-shopping na sila ngayon sa mga shopping malls, grocery stores, para sa panghanda bukas. So, kahit dirty pa man ngayon, ganun talaga. Kailangan nating tanggalin yung Filipino style natin or Filipino time kung tawagin, na tsaka nakikilos kapag ilang minuto na lang. Diba? So traffic dito na area sa Quimpo Boulevard, syempre kung saan may mga shopping malls, mga kalsadang malapit papuntang shopping malls ay makakaroon talaga yan ng congestion, lalo sa mga holiday rush kaya nito, mga last minute shopping. So mamayang konti puntahan natin yung yung Ecoland Bus Terminal at tingnan natin yung itsura ng mga ng lugar, kung marami bang tao, sasakyan, lahat, no, na may kinalaman sa holiday rush. So ito naman, ganun pa rin si Ion Tower, meron siyang pailaw. Okay, so that's Ayala Business District sa may Bahada. So daming busy, no? Siyempre hindi pa natin to napuntahan malapitan. And considering the fact na mga Dabawenyo napupuntahan sa mga kanya-kanyang probinsya, respective provinces and regions, mga nito natatrabaho sa Davao, dito naninirahan, so they take this opportunity para makapagbakasyon, di ba? Kasi pag hindi naman holiday season gaya nito, hindi talaga basta-basta makapag-live gawa nung hindi basta-basta. So matala ito, very considerable na mag-live sila. Tas ang ganda, grabe ang long weekend, no? So ano ba yon? Lunes trabaho, wait lang, ano ba meron sa Lunes? 29, no, Monday, tapos ngayon Tuesday is result day, Tuesday, so walang pasok. Tapos bukas daw declared as holiday. Tapos sa Biyernes naman, Webes ay January 1, pula ulit yung kalendaryo. Tapos 30 January 2 is Biyernes. So syempre Sabado, Linggo babalik daw, resume lahat ang klase, pasok, trabaho ay sa Lunes. That's 1, 2, 4, tama. January 2, January 5. Diba, tagal, no? So good luck pala sa mga negosyo, no? I don't know. So di naman, tuloy pa rin naman ang buhay ng mga private sectors. Ang kawawa lang talaga dyan yung mga empleyado na hindi nila ma-enjoy yung mai-enjoy ng mga government employees and mga regular workers. Yan ang itsura na Davao City. Daming mga pailaw-ilaw, light up, napaka maaliwalas tignan, no, considering ba na hapon maraming sasakyan, peak hour, pero wala ka talaga makikitang smugs, diba? Yan nakita niya sa siyempre nimbus clouds kasi uulan mamayang konti, diba? So nakakatuwa Davao City. So busy na ba ang lahat? Basta sa mga babiyahe check yung brakes, lahat, no, spare tires, gulong, mga gano'n, no? So ingat kayo sa biyahe, hindi pwedeng mayroong mangyaring hindi maganda na sinasalubong ang bagong taon. Tapos sa mga uuwi, kailangan dalhin nyo ang yung mga safety gears, medicine kit, yan, pagkain, crackers, itlog, tapos power bank, charger, pera, lahat, no? Bawal lang, lalo sa mga may anak dyan, baka maiwanan anak niya, no? So ingat-ingat sa pag-uwi. Tapos sa mga babiyahe, may mga sasakyan, mga private cars, private vehicle, lalo sa Davao City, huwag nating abusuhin yung tinatawag nating privilege day. Meron ibig sabihin nun, walang huli kasi nga holiday, ganon, nagbabakasyon din ang mga nanguhuli, si TTMO, mga LTO, LTFRB, o sino pa man yung mga nanguhuli dyan na mga traffic rules violators. So huwag nating abusuhin nun na magpatakbo na lang tayo ng napaka bilis na lagpas pa sa assigned kilometer or assigned kilometer speed per hour, gano'n, no? So wala tayong abusuhin kasi tayo din na mapapahamak, and worse tayo makakapinsala tayo ng iba na nag-iingat, tapos dahil tayo pabaya, pasaway, hindi nakadisgrasya tayo ng
ano, so iwasan natin yun, ha. So be responsible sa kalsada, defense driving pa rin lagi. So dito naman tayo na side, we're facing southern part of Davao. So Malita, Davao Occidental, Davao del Sur, Sarangani. Yes, so shout out ko sa inyo dyan, mga taga General Santos City, mga taga Socsargen, no, Region 12, Barm Region, Western Mindanao, of course, na mga taga Zamboanga Peninsula. Kumusta kayo dyan? Hindi man kayo abot ng aming naked eye from here sa Davao City, pero ayun, thank you sa inyong suporta sa mga Duterte family. Okay, so we're facing here in Junction 1 sa may Times Beach. Coastal Road, Davao City. So meron ditong makikitang ano, mga rides. Nice one. Amusement rides. So napakaganda. Wala man tayong makikitang sunrise, I mean sunset ngayon kasi nga parang maulap or ano, di ko alam bakit. Siguro sa maulap nga siya o ulan mamayang konti. So okay lang, maganda pa rin, no, kasi aninag pa rin natin yung sun ray. Okay, so ingat ha sa mga babiyahe. So ang ganda ng view ng Davao City, kahit saan ka man na portion titingin, mapadagat, bundok, or mapa skyline building, no, mapa downtown of Davao City, talagang may enjoy mo ang iyong view. So, tapos syempre ano ba yon, di ba, dagat, open sea. Hindi pala daw siya open sea, it's Davao Gulf. So okay, I stand corrected. So open sea. Tapos yung kita natin yung bundok sana dyan ng Malita or Occidental, Davao Occidental or Del Sur whatsoever. Kaso dahil nga maulap, hindi natin siya makita ngayon. So ito bundok, no, Mount Apo, Mount Talomo. Ang ganda tingnan, di ba? Perfect view. So downtown, yun na yun, nakita na natin kanina yung downtown area. Tapos dito naman tayo sa may island view. Alright, so we're here facing Samal Island view. So ang nakita natin ano dyan, isla na may mga pailaw-ilaw, that's Kaputian or Piña Plata. Pwede. That's Piña Plata district, no? So Island Garden City of Samal. Island Garden City of Samal, para sa mga nakakaalam, siya ang pinakamalaking island resort sa buong Pilipinas. Hindi Boracay kundi Island Garden City of Samal. So buong ano talaga yan, coastal areas ng Samal ay beach resort ka. Kahit ngayon mga pantalan, totoo yan, napakalinaw, pwede mong liguan. Ako nga minsan naligo dyan sa may pantalang ng wharf. Lasing kasi ako noon. Tapos maliwanag yung ano, yung buwan. Tapos yung lasing pa ng Davao, natulog, ay ano, tumalon ako sa pantalan. Pero matagal na yun, that's 2014, 2013. Sobrang tagal na. So that's sa Samal Island, ha. So ang ganda rin niya tingnan lalo kapag kaaraw kasi green na green talaga siya. Parang mabibigyan niya ng hustisya yung pangalang sa Island Garden City of Samal kasi para siyang garden, ganun, color green. And of course, yung tuloy natin, no, China Bridge. Salamat sa People's Republic of China sa inyong mga taxes, no, sa inyong pera. Of course, salamat Ate Digong kasi if it wasn't for Ate Digong, wala namang maglalagay na Chinese government dyan na tulay, no? So Bongbong Marcos has nothing to do with our coastal roads and bridges. Wala naman siyang alam. Okay, so saan pa ba tayo titingin? So doon tayo sa kabila, downtown area, pinaka final round. So ito na yung hitsura ng ating downtown area, featuring, ito nakikita ko na yung napa street line ay po yung daan ho yan sa Quezon Boulevard. So mula rito sa Philcris Centrale, merong Optum na BPO tsaka VXI. So yun po yung ano, downtown area ho natin. Di ba? Ganda, no? Liwanag. So yung mga main roads, daming busy. Pero hindi ganoon ka-traffic, ha. So maraming thank you sa Davao City Coastal Road, Tatay Digong, sa kang alamat. Yan, no? So imbes na dito magta-traverse yung mga sasakyan galing sa Toril na dumadaan sa Coastal Road, di ba dapat yung doon sa Coastal Road na yan may mga dumadaan dyan ng mga sasakyan, kita nyo yan, yung mga yan, sila ay galing sa Toril, Santa Cruz, Digos, Davao del Sur. Diyan sila galing, mantakin nyo yan, mula dyan magsisimula ang Coastal Road ng Davao City. So maraming salamat at Digong, isa kang alamat kasi nga binigyan mo ng kaginhawaan ang mga Pilipino.
Sorry ha, medyo ano, magalaw yung camera natin. Taas niya, no? Haba ng ano yan, coastal road na yan. Tapos, so ngayon, pagdating nila sa may Junction 1, sa may Tulip Drive, so dapat dadaan yan sila dito. Diyan, dadaan yan sila dyan, sa kalsada na yan. Tapos congested na sila dito na area kasi meron ng traffic light. Tapos congestion ulit dyan, congestion hanggang dito sa may yan, congestion yan, Bolton Bridge hanggang dyan sa may Philcare Centrale, hanggang dyan sa may Quezon Boulevard. Pero dahil nga sa junction 2 na to, na nagpaipal si Bongbong Marcos, kaya napabilis ang biyahe nila mga taga Toril, Santa Cruz, Davao del Sur, Daegu City, no? And of course yung mga dito lang naman dumadaan, so hindi na sila madadamay, no? Or hindi sila maiipit sa traffic gawa nung napakadaming mga sasakyan from Davao del Sur and Toril. So tingnan natin ha yung galaw ng mga sasakyan. So, ang dami papuntang pauwi, mas maraming pauwi, I mean papuntang ano, palabas ng Davao City. Pansin nyo yan, diba? Mas marami yung sasakyan going south or southbound kumpara sa mga sasakyan na papuntang downtown. Diba? Dami nila, oh. So yun lang siguro, Davao City, yun lang ha. Ingat po tayong lahat. At dito sa Davao City, we're safe naman dito kasi wala tayong paputok yung ating mga pets, alaga, mga kahayupan. Hindi sila masa-stress dahil sa mga paputok, at sa mga may asthmatic na family member, hindi na rin sila matatakot na baka aatakihin, no? Susumpungin ng asthmatic or asthma ang kailang mga pamilya, member of the family. Kasi nga, wala naman tayo ditong wait lang, ano yan? Ba't parang hindi siya wait lang, ang bilis yung ano nag-take off. Anyway, wala lang, ako na-distract na sa aeroplano nag-take off. So ingat kayo sa biyahe. So welcome back sa Manila, Japan, Amerika, kung saan man kayo pupunta, no? So thank you for visiting Davao City. Sana naging okay ang yung stay dito. So lang ha, Davao City, so we're still safe naman dito talaga. Davao City is the safest city in the country for so many reasons and for so many aspects, and tawag nito, sa napakaraming mga criteria of judging. So yun, Davao City ha, ingat. Sa mga babiyahe, ulitin ko, ganun lang. Ingat tayo palagi. And of course, kapit tayo, malapit na mag-2028, Duterte pa rin. So yun lang, thank you for watching, bye bye. Prosperous New Year, no? Wishing you all the best and good luck.